Kumusta mga minamahal kong ate at kuya? Tunghayan naman natin ang isa na namang sikreto ng isa nating kaibigan. Pero bago yan, kung gusto mo ang ganitong mga istorya o kung nais mong magbahagi ng iyong pinaka-tinatagong sikreto, maaari mo akong i-email. Ilalagay ko na lang sa description box. At hihingin na rin sana ako ng isang like, share at subscribe para makagawa pa ako ng mga ganitong uri ng content. Salamat kaibigan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jasmine. May isang anak at asawa. 26 anyos ako at kasalukuyan nagtatrabaho bilang isang call center agent. May taas na 5'2", maputi, at may kurba din naman ang aking katawan. Ang aking sikretong ibabahagi ay nangyari taong 2016. Noong ako ay dalaga pa at nagtatrabaho sa isang real estate company sa Pasig. Madalas naman talaga ay sa office lang ako nadidistino dahil sa mga paperworks. Pero paminsan-minsan ay lumalabas din ako for site visit. Sa dami ng aking trabaho ay madalas gabi na akong umuwi dahilan upang ako lang ang maiwan sa opisina at ang aking boss na tatawagin natin sa pangalang Sir Roy, at isang janitor na night shift sa building na pinapasukan namin. Matangkad si Sir Roy, 65 years old na, may asawa at 2 anak na nasa US at doon na nagkapamilya. Si Mang Jun naman ay 68 years old na at nag-iisa na sa buhay. Hindi kasi sila nagkaanak at maagang namayapa ang kanyang asawa, kaya ay ginugol na lang niya ang kanyang panahon sa pagtatrabaho. Mabait si Mang Jun. Makwento siya pag nando siya sa office at naglilinis. Kaya lahat kasundo niya sa floor na yon. "O iha, gabi na ah. Hindi ka pa ba uwi?" Tanong nito sa akin. "Oo nga Man Jun, pero kailangan ko tapusin to para sa report ko bukas eh." Sagot ko naman. "Ah, ganun ba? O siya iha, naglilinis na muna ako dito ha." Paalam nito sa akin. "Sige ho Man Jun, gawin nyo lang po trabaho nyo." Kaagad kong sagot sa matanda. Maya-maya ay tinawag ako ng aking boss na si Sir Roy. "Jasmine, please come to the office." Utos nito habang nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina. "Yes sir." Tugon ko naman at agad naman akong tumungo sa kanyang opisina. Kaagad akong kumatok at pumasok at umupo sa harap ng kanyang table. Nag-cross legs ako dahil sa sobrang iksi ng aking miniskirt na suot. Nakita kong iba ang mga tingin sa akin ni Sir Roy, pero di ko na yung binigyan ng kahulugan. Nakinig na lang ako sa mga instructions niya para sa presentation ko kinabukasan. "Jasmine, be sure na matatapos mo ang presentation para bukas ha. Ayoko mapahiya sa mga clients and investors. Alam mo na yon," ang sabi nito sa akin. "Yes sir, matatapos ko po siya hanggang ngayon. Don't worry sir." Confident kong sagot. "That's good. Kaya nga ikaw ang asset ko dito eh. Kasi maganda na, masipag pa, at may dedication sa trabaho." Sambit nito na marahan, sabay tayo at hawak sa aking balikat na may halong pagpisil. Medyo naasiw ako sa ginawa niyang yon, kaya nagpaalam na ako lumabas at bumalik na sa aking ginagawa. "Thank you sir. Sige po, kung wala na kayong sasabihin, tatapusin ko na po yung presentation." Patay mali siya kung pamamaalam sa aking boss.
Bago ako makatayo ng aking upuan, ay may ipinulong sa akin si Sir Roy. Do you want a higher position and salary? Bulong nito sa aking tenga. Sir, what do you mean? Pagtataka kong tanong. Simple lang. Gagawin mo lang lahat ng aking gusto. At sabi nito na may halong pang-aakit. And besides, bibigyan pa kita ng monthly allowance. Bukod sa sahod mo, natataasan ko din. Bulong nito habang nakangiti sa aking tagiliran. Kung ano-ano ang pumasok sa isip ko noong mga time na yun. Dahil alam ko na ang ibig niya sabihin. At alam niyang nakuha ko na ang gusto niyang mangyari sa amin. Naglalaban sa akin kung papayag ba ako o lalabas at hindi na lang papansinin ang mga sinabi ng aking boss. What now, Jasmine? It's your call. I will give you some time para mapag-isipan mo ang alok ko. Ang huling sabi nito sa akin. Dali-dali akong tumayo at lumabas ng kanyang opisina. Paglabas ko ay napasandal ako sa pader ng kanyang opisina at hinawakan ko ang aking puso. Ang bilis ng tibok nun. May kakaiba akong naramdaman nung time na hinahawakan niya ako. Dahil, aaminin ko, first time ko na mahawakan ng ganun at mabulungan sa aking tenga. Para akong kinukuryente ng mga oras na yun. Oo, aaminin ko. Wala pa akong karanasan. Birhen pa ako. Dahil nag-focus talaga ako sa pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya kahit madami ng ligaw, ay wala akong sinagot kahit isa. Bumalik ako sa aking table upang tapusin na ang aking trabaho at umuwi na. Nadatnang kong nakaupo sa harap ng aking table si Mang Jun at nagpapahinga. O, iha, tapos nang meeting nyo ni Sir Roy? Bungad nito sa akin. Opo, Mang Jun, may mga sinabi lang siya sa akin para bukas. Sagot ko naman na may halong panginginig ng boses. Oh, bakit parang hindi ka okay, iha? Pag-aalalang tanong ni Mang Jun sa akin. Wala po. Teka, Mang Jun, matagal na po ba kayo dito? Pag-iiba ko ng usapan. Ay, oo, iha. Mga 15 years na mahigit. Bakit mo naman na itanong, iha? Pagtataka nito sa akin. Ha? Wala po, Mang Jun. Natanong ko lang. Agad ko sagot. Siguro inalokan ni Sir Roy, no? Agad na sabi nito. Hindi ho, Mang Jun. Ano ba yung sinasabi niyo? Patay mali siya kung sagot. Sos, iha, patanda ko ba naman na to? Hindi ko pa ba kilala ang mga tao dito? Lalo yung si Sir Roy. Halos yata lahat ng magagandang babae na pumasok dito nagiging sa kanya. Pagkukwento nito sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Jun? Pagtataka kong tanong. Naku, iha, ayokong magsalita. Pero balang araw, alam kong malalaman mo din ang lahat. Ang agad nitong tugon. Hindi ko na inusisa ang sinabi ni Mang Jun. Unti oras pa at natapos ko na din ang aking presentation project. Nagligpit na ako ng mga gamit at konting retouch sa aking mukha. Biglang kumatok si Mang Jun at nakabihis na din ito. Sabay sabi ng, Jasmine, iha, uuwi ka ba? Halika at sabay na tayo para naman may kausap ako. Total, iisa naman ang daan natin pa uwi. Pag-aanyaya nito sa akin. Ay sige po, Mang Jun, wait lang po, palabas na. Salamat naman, may kasabay ako pa uwi. Nakakatakot din kasi minsan, pag mag-isa lalo na sa FX at naubos na ang mga pasahero. Saad ko pa habang papalapit kay Mang Jun. At
sabay na nga kami umuwi. Iisa lang naman ang aming sinakyang FX. Sa tabi ako ng pinto na upo at si Mang Jun ay katabi ko naman. Wala naman kaming imikan habang bumibiyahe pa uwi. Marahil, dahil na rin siguro sa pagod, dahil naramdaman ko na lang na lumapat ang ulo ni Mang Jun sa aking balikat. Wala naman sa akin yun at hindi ko na inalis. Siguro dahil sobrang pagod, kaya di na niya alam na nakatulog na siya. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang bumagsak ang ulo nito sa aking kalong-kalong na bag. Nagulat ako, pero hinayaan ko na lang. Hindi ko na ginising na matanda. Hindi ko alam kung nagtutulog-tulugan ba siya o tulog talaga dahil sa bawat uga na sasakyan ay ang pagtama ng ulo nito sa aking dibdib. Aba, lokong matandang to. Nakakuha pa ng unan. Wika ko sa aking sarili. Parang naawa naman ako kay Mang Jun at hinawakan ko pa ang ulo nito at sinandal ko pa sa aking dibdib para hindi ito tuluyang mahulog sa aking mga hita at makaidlip ng maayos. Para kami magjowa sa ayos namin sa loob ng FX. Ipinikit ko na lang aking mga mata para kung sakaling magising si Mang Jun ay iisipin niya na wala akong alam sa mga nangyari kung bakit siya nasa ganong posisyon. Sumandal ako sa upuan para hindi mahulog ang ulo ni Mang Jun. Hinayaan ko na lang siya na gawing unan ang aking dibdib. Maya-maya ay naramdaman kong gumagalaw na siya at umalis sa pagkakaunan niya sa aking dibdib. Siguro naisip niya bakit siya andon sa ganong posisyon. Ilang minuto pa ay dumilat na din ako at nagtanong kunwari, "Asa na tayo, Mang Jun? Hindi ko kasi makita daan, sobrang dilim." Tanong ko sa kanya, "Malapit ka na bumaba ha. Ipapara na lang kita." Sagot agad ni Mang Jun. At bumaba na nga ako ng sinasakyan naming FX ni Mang Jun. At siya naman ay kumaway sa akin habang papaalis ang FX taxi. 10 minutes away lang naman at bababa na din si Mang Jun sa kanyang bahay. Pumasok na ako sa aking inuupahang apartment at nagpalit ng damit. Hindi pa din nawala sa isip ko at sinabi sa akin ng aking boss kung tatanggapin ko ba o hindi. Pero mas uminit ang aking pakiramdam nung sandalan ako ni Mang Jun. Habang kami ay papauwi, hindi ko maintindihan. Ganun pala feeling. Parang may kuryenteng dumadaloy sa buo mong katawan. Kaagad akong tumungo sa aking banyo at nagbuhos para mawala ang init na aking nararamdaman kanina pa. Pagkatapos ay humiga na ako at hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, maaga ako nakarating sa aking trabaho. Abalang-abala ang lahat dahil sa event na gagawin sa aming site. May open house kasi, kaya sigurado madami ang pupunta sa pinapagawa naming village. Maya-maya, tinawag na naman ako ng aking boss. Kaagad naman akong pumunta sa kanyang opisina. "Yasmin, are you ready?" Bungad nito sa akin. "Yes sir." Tugon ko naman agad na may halong confidence. "Good, that's my girl." Wika nito habang pinipiga ang aking dalawang balikat. "How about yung proposal ko sa'yo? Napag-isipan mo na ba?" Bulong nito sa akin. "Ha? Naku sir, okay lang po ako. Hindi ko na po kailangan yan. Saka baka malaman yan ni madam, lalo akong mayayari. Baka mawalan pa akong trabaho." Sagot ko kay Sir Roy, "Huwag mo intindihin yun. Wala nang paki sa akin ng wife ko. And besides, she's too old para gampanan pa ang mga pangangailangan ko." Wika nito sa akin.
Hindi na ako sumagot at kaagad lumabas sa kwarto ng aking boss. At nagtungo na kami kung saan gaganapin ang aming event. Natapos ang aming event na successful naman. Nagdiwang kami at kumain sa labas ng aking mga kasamahan sa trabaho. Treat lahat yun ng aming boss dahil tagumpay daw ang aming event. Pagbalik ko sa aming opisina para kunin ang mga gamit kong naiwan, ay nakita ko naglilinis doon si Mang Jun. O iha, kumusta ang event nyo? Bungad ni Mang Jun sa akin. Successful naman po, Mang Jun. Wika ko habang pagewang-gewang ang paglalakad. Medyo tinamaan din kasi ako sa ininom namin. Naku, uuwi ka pa niyan. Sabay na tayo para may magbaba sa'yo sa apartment mo, iha. Mahirap na, baka saan ka padalin ng mga makakasabay mo. Pag-aalalang sabi nito. Kaya ko naman po, Manjun. Pero sige ho, sabay na tayo umuwi. Sagot ko naman kay Manjun. At tulad ng dati, magkatabi kami sa upuan ng sinasakyan namin na Apex. Napaka-gentleman ni Manjun. Naalalayan niya ako pag-akyat hanggang sa makaupo ako. Dahil sa aking nainom, ay napasandal na lang ako sa balikat ni Mang Jun. Naramdaman ko naman na hinawakan niya ang aking ulo para hindi ito mahulog. At ang isang kamay niya ay pumatong sa aking mga hita para alalayan ang aking katawan. Medyo nakainom ako, kaya hindi ko na pinansin. Maya-maya ay naramdaman ko umakyat ang kamay niya. Nasa gitna na yon ang aking dalawang hita. Magkadikit ang aking dalawang hita kaya malabo na makapasok ang pasahero sa loob ng sasakyan. Pero dahil sa aking nainom, ay may iba akong nararamdaman. Kakaiba yun. Nakakakiliti at kumakabog ang aking dibdib. At kasabay nun, parang may kuryenteng dumadalo sa aking buong katawan. Matagal-tagal na din siguro hindi nakakaranas ang matanda na to. Wika ko sa aking sarili. Kaya umandar ang aking kapilyahan. Binigyan ko ng kaunting puwang ang aking mga hita para kahit papaano ay makapasok ng kaunti ang pasahero na kanina pa naghihintay. Sinibukan ko kung ano ang gagawin ni Mang Jun kapag ginawa ko yun. At ginawa ko na nga. Maya-maya, naramdaman ko na nasa gitna na ang kanyang mga kamay pero hindi pa din lubusang makapasok dahil konting espasyo lang ang dadaanan. Nakapikit pa din ako habang pinapakiramdaman ang mga kilos niya. Nakakadala din pala ang matandang to. Kung boyfriend ko to, baka sinunggabang ko na agad ng halik. Wika ko sa aking sarili. At hindi nga nagtagal, ay nakakanti ni Mang Jun ang langit. Napakislot ako dahil sa kakaibang naramdaman ko. Pero hindi pa din ako dumidilat para isipin niya na tulog ako at wala akong alam sa mga ginagawa niya. Mautak din ang matandan to. Usal ko sa aking sarili. Dahil pinatong niya ang dala niyang bag sa kanyang harapan. At dahil sa laki nun, ay imposibleng may makakita sa ginagawa niya sa akin. Hanggang sa abangan ang susunod na mangyayari.